matuto tayo doon. At kung meron naman na mga namuno talagang Ang eleksyon po ay isang araw lang. Mm. Kung sino po ang loobin ng Diyos, Nararapat sa bawat isa tulad natin na mananampalataya. No? At tayo Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan. Meron pa po bang mga ganitong lingkod ng bayan na tingin nyo binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos? Siguro, meron po. Meron. Di ba? Katulad po na pinapanggol ko kanina, di ba? Meron niya, mamaya bibigyan na po tayo dito. Di po ba? Kasi po, nananampalataya po tayo may pag-asa, buhay ang Diyos. Di ba? Kikilos at kikilos ang Panginoon hanggat may mga tao na nananalangin at nananalangin ng tamang pamumuno. So, meron po. At tayo po ay nandito para po, kasi po meron yung tumatakbo na matino. Ang problema po ngayon, tayo ng mga boboto, yung mga boboto ay hindi alam yung kwalifikasyon, yung quality ng tamang pamumuno. Kaya po nandito kami para po itaas natin muli yung dignidad, yung moralidad at dignidad ng halalan at ng pamahalaan. Huwag po tayo pumayag na babalik na naman tayo doon sa dati. Naalala ko po nung turo dati, ng mga nakaraang buwan po sa Bible School, napakataas po ng yung mga namumuno po, ang taas ng tingin ng tao sa kanila. Ang taas ng dignidad, lalo na po ng mga nasa Senado. Di po ba? Dati po, yung ako nung panahon ko, talagang hinahangaan po sila. Na yung mga matatandang mga tagagawa ng batas, makikita mo po talaga kagalang-galang. Tinitingala, may respeto sa sarili. Kaya nananampalataya po tayo, meron po tumatakbo ngayon at kailangan lang po natin silang hanapin. Pag-aralan, maging mapanuri po tayo. Amen. Okay, salamat. Meron ba kayong karagdag doon, Pastor Chris? ah, Meron pa ba doon? naniniwala po ako na meron. Meron. Yun nga lang, kung bakit tila parang hindi natin sila nakikita or pansin, kasi ayaw mo silang tingnan. Ang tinitingnan po natin ng mga mamboboto, yung mga nakasanayan nating na mga nandyan na mga nakaupo na. Di po ba? So, may binibigay ang Diyos. Yun nga lang, sabi nga ng Biblia, na sabi ng Panginoong Diyos sa Deuteronomy, inilagay ko yung langit at ang lupa. Diba? Upang maging witness, saksi laban sa iyo. Nilagay ko yung buhay at ang kamatayan, pagpapala at ang sumpa. Pero piliin mo yung buhay upang ikaw at ang buo mong sambahayan ay mabuhay. So naniniwala po ako na ang Diyos ay nagbibigay na po ng mga tamang tao para sa atin. Pero dahil sa ang Diyos ay ang gusto niya ay yung sariling desisyon natin. Pero kahit na ganun pa man, tinuturuan pa rin tayo kung yung tamang decisions natin. Kundi piliin natin yung buhay. Dahil alam ng Diyos yung magiging resulta. Kaya naman po sa mga mamboboto, ay matuto tayo sa mga pagkakamaling at maling decisions na ginawa nating noong nakaraang elections. Di na tayo magbabanggit na maraming mga dumaing na mga taong bumoto sa mga iniluklok nating pinili natin na mga namuno sa atin. Pero wala tayong nakitang tawag nito, hindi lang yon yung good result. Di ba? Yung progress. Ano po, ang nabigyan lang ng progress yung mga sumuporta sa kanilang mga mayayaman na mga negosyante. Pero yung mga nasa baba, walang progress na nangyari, daing pa rin. Kaya tayo po na mga nasa lower class na mga mamboboto, iboto natin yung pinipili ng Panginoong Diyos. No? At tulad ng sinabi ko kanina, nakala natin minsan ng bangka, di ba? Ay, ano ba yun, yung matatag siya or hindi siya matatag. Ano po? So, kung nakita mo na nung mga nakaraan na hindi sila naging effective no, sa kanilang pamumuno, matuto tayo doon. At kung meron naman na mga namuno talagang napaka-effective, abay, yun ang piliin natin. Di ba ba? Yung hindi effective, nakita mo na yun, ay matuto na tayo.
So, aniniwala po ako na ang Diyos ay merong binibigay talagang tamang tao para sa atin. Maraming po salamat. Ako, Pastor naniniwala Oscar. ako na meron kasi may nagsusulong pa ng moral recovery sa bansang Pilipinas. Ang problema lang, yung mga leader na yan na nasa gobyerno ngayon, hindi sila kilala. Hindi sila mayaman. Hindi sila, kasi ang nangyayari kasi sa sistema kasi ng politika natin ay connection yan eh. Gamitan. Ibig sabihin kailangan mong mapalawak ang iyong connection, di ba? At siyempre, ang kukonek lang dyan, yung kasabihan yung the birds with the same feather flocks together. Kaya itong mga matutuwid, hindi sila pwedeng dumikit doon, hindi sila pwedeng dikitan, kasi against yung kanilang panuntunan at layunin sa kagustuhan ng mga sikat at mayayaman na politiko. Kukorek ko lang ang sinabi ko kanina na, kasi nadinig ko lang ito ay prinsipyo ng mga maraming tao na kapag sa panahon ngayon, inabutang ka, inaluka, tanggapin mo at iboto mo yung tama. So hindi tayo, bilang Kristiyano, hindi naman talaga ganun yung ating ating paninindigan o ating panuntunan, kundi yun ay sinasabi ng nakararami. Kasi nga, ang politika sa Pilipinas kasi ay parang, sabi nga isang nadinig ko sa sikat na tao noon na kapag ang politiko sa Pilipinas para kang nasa kumunoy o isang putikan. Na kapag bumalaot ka rito, kahit matuwid kang tao, pagka ikaw ay tumuntong na dyan sa putikan na yan, sa politika, hanggang sa ulo mo magkakaroon ka ng putik. So yung sinabihan niya na yon, talagang nangyari na talagang kinain na talaga siya ng sistema, ng pangit na sistema ng politiko sa Pilipinas. And even, sabi na talagang Kristiyano yun. Kaya yung mga Kristiyano, na totoong Kristiyano, meron pa naman tayo, kaya lang, talaga lang hindi sila kilala at hindi sila gustong kasama ng mga gustong manungkulan sa gobyerno natin. Kasi nga, yung mga panuntunan na ito na yung nangyayari na yung mga sinabi rito na classification, taliwas na dyan lahat ng mga leader natin. So kailangan natin ngayon, kagaya nung sinasabi niya kanina, yung sikat na politiko na talagang lumaki sa Christian church, Christian community, and then ginroom siya as a politician. Dapat ganun ang mga politician ngayon. Na hindi sila talaga yung leader talaga ng church, kundi sila i-ginroom lang para doon sa posisyon na yon. At naniniwala tayo na kung dadami yung ganung mga leader na pinalaki ng tama sa church at tatakbo sa gobyerno, mahuhugis ng tama at maayos. Siguro sa panahon natin ngayon, medyo malabo yun. Pero pag nagpatuloy tayong ini-educate ang mga tao tungkol sa tama at ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik ng walang silbi, walang bunga. Kaya pagpatuloy natin ito sinasabi na ito ang tanging solusyon, ito ang tanging panuntunan ng Diyos, dapat maitanim ito sa lahat ng nakikinig na walang ibang solusyon kung gusto natin makita ang Pilipinas na maunlad, maayos, gaya na iniisip ng iba na ang Pilipinas ay uunlad at sasagana. Magsimula tayo sa panuntunan ng ibang bansa na may takot sa Diyos kung paano sila umunlad. Talagang zero corruption sila, zero immorality, at lahat na nung talagang mga pinakapangit na talagang dahilan ng kasalanan at dahilan ng pagbagsak ng bansa dahil sa kasalanan ginagawa ng tao, ay talagang tinalikuran ng mga bansa na yon at dapat maging aral sa atin. Ay yung namumuno sa kanila, talagang meron silang dignidad at meron talaga silang kabanalan sa kanilang panunungkulan. Pagkatakot sa Diyos, pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kapwa at sa kalikasan. Dapat yun yung umiral sa buhay ng bawat isang politiko na iboboto natin. Magsimula tayo ngayon kasi talagang pipili lang tayo sa lesser evil eh. Pero umpisahan natin na iboto, ihalal, yung nakikita natin na mabuti na to, makabubuti ito, makatutulong ito. Ibig sabihin, makakakilos kahit na paano ang Diyos sa kanila. As long na sila ay hindi tutol sa salita ng Diyos, makakagawa ang Diyos sa buhay nila. Amen. Amen. Marami pong salamat. Brother Ronnie, meron ka bang naisi? Sa akin, basta tulad ng sinabi ko, napakahalaga po yung ating magiging boto, desisyon. Kaya una lang sa akin, yun nga, ipanalangin talaga natin na tayo'y makapili or yung basahin natin yung track record nila
at yung mga nagawa at ayun nga may panuntunang nasabi sa Biblia. Yung sumusunod po doon, yung malapit at yun para maging panalo tayo. Yun lamang po. Okay. Pastor Roylan, ano po ba kayo? Ayun, ang ating pong batayan po talaga ay nagkakaisa po tayo na dapat talagang pumili. Yun lang po talagang nararapat sa bawat isa tulad natin na mananampalataya, no? At tayo'y may takot sa Diyos, tayo may paniniwala na ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang pipili sa ating ihahalal ng mga mapalokal at sa national. Ito naman simulat sa puli, bago dumating yung eleksyon, tayo na may dumudulog na sa Diyos. So naniniwala tayo, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan kung paano tayo dapat bumoto. Sa kalagayan po natin talaga ay nakikita ko po at nasusulat din naman sa Biblia, ang ating mundo ay pasama na ng pasama. Ano? E di lalo na kung magboboto ka ng mga taong ubod na ng sama. No? So saan pupunta ang ating bansang Pilipinas? So paano natin mabibigyan ng mabubuting kinabukasan itong mga kabataan na to at yung mga lingkod ng Panginoon na nagpapasakop sa Diyos. So nakakalungkot isipin, no, na may mga tao na pansarili lamang. Yun ang katotohanan, pansarili lamang ang iniisip, magpayaman, tulad nga na narito, no? Ang bilin puro sa salita na ating pinag-aaralan, huwag kayong magpayaman. No? At ang magpayaman kayo sa paglilingkod sa taong bayan. Magpayaman kayo sa magandang mga bagay na hindi man matapos man ang kanilang term, pinupuri pa rin sila ng tao. Dahil itong taon to ay naging matuwid sa paglilingkod sa bayan. So yun lang po, no? At bilang tayo po ay may karapatang bumoto, tayo po ay isang mamamayan ng Pilipinas, mahal natin ang Pilipinas, galit tayo sa corruption, galit tayo sa mga bagay na hindi nakalulugod, no? Pero hindi na po maitatago kung gaano kasama, no, ang takbo ng politika sa ating bansang Pilipinas. So nakakalungkot po. So ano pong pamamaraan? Lapit sa Diyos. Idulog sa Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi kita pababayan ni iwat. Diringgin ko yung mga panalangin. So yun lang po talaga ang ating pong magagawa, ang pagdulog sa Diyos para po sa darating na halalang ito. Salamat po. Siguro, i-wrap up natin to, itong ating pag-uusap. Nalaman natin yung responsibilidad ng isang botante at nalaman din natin yung mga kwalifikasyon ng mga lingkod bayan. Nais lang natin ipabatid sa lahat ng mga nanonood sa atin. Tandaan po natin ito na ang bawat isa sa atin ay may pananagutan. Maging botante ka o lingkod bayan, meron po tayong pananagutan. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa ating bayan. Tama. Ngayon po, ang tanong po rito, kung alam na po natin ngayon ang mga panuntunan pong ito, ano po yung dapat nating gawin? Una, dapat po natin silang ipanalangin. Ipanalangin po natin yung ating mga mamamayan. Ipanalangin po natin ang bansang Pilipinas. Yes po. Ipanalangin po natin yung mga mahalal na lingkod bayan. Dahil nais po namin ipabatid, maging ang lingkod ng bayan, Opo. kayo po ay mga lingkod din ng Diyos. Ayon po sa pagkakatawag sa inyo. Kaya malaki po ang pananagutan niyo sa Diyos, malaki po ang pananagutan niyo sa bayan. Kaya nandito lamang po kami upang magbigay ng mga panuntunan, upang tayo ay umunlad bilang isang malayang bansa at may takot sa Diyos. Yes. Naalala ko po yung sinabi ng aking anak, ito po yung panguli. Tinanong po ako ng aking bunsong anak, ang sabi niya, Bob, kung ganyan pala karumi yung politika, bakit ka pa boboto? Bakit ka pa maghahalal? Ganyan pala karumi. Ito lang po yung sinagot ko sa kanya.
kung hindi ako boboto at kung hindi ako pipili, no, malaki ang pananagutan ko sa harapan ng Diyos at sa iyo. Mm-mm. At sa iyo. Bakit? Alam ko na pala na dapat piliin ko yung tama, hindi ko ginawa. Opo. Kaya yun po, meron tayong pananagutan. Kaya marami pong salamat. So, Yes, salamat bilang po. pagwakas, mayroon ba kayong huling na isabihin, mga kamanggagawa, sa ating mga nanonood? Ako po, wala na. Sapat na po sa akin yung sinabi po ninyo, Pastor. Mhm. Okay? Sige po. Ngayon po ay panahon ng pangako. Huwag tayo magpadala sa pangako. Magpadala tayo doon sa udyok sa atin ng Santong Espiritu kung sino yung tama at karapat-dapat nating iboto. Amen. Okay. Patuloy po tayo maging mapanuri, manalangin, at lagi po natin timbangin kung ano ang tama. Hindi lamang po doon sa pansandaling konbinyente. Lagi po natin alalahanin yung kinabukasan ng kabataan. Ng mas nakakarami, ng inyo pong mga anak, ako, kami po, na mga pauskong pa lang. Diba? Kayo po yung aming pag-asa. Maraming salamat. Okay, marami pong salamat. So, siguro bilang panghuli, sabihin natin yung ating, ano masasabi natin dito? Teka. Yung sabay-sabay. Kaya may sasabihin lang ako. Oh. Para doon sa mga kandidato, sa mga politiko sa panahon ngayon na tumatakbo sa lahat-lahat ng place ng kanilang tinatakbong posisyon sa gobyerno, isa lang po masasabi ko, ang eleksyon po ay isang araw lang. Mm. Kung sino po ang loobin ng Diyos na manungkulan, suportahan po natin para mabuo po yung bayan natin. Amen. Iyon po ang pinakamahalaga. Amen. 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 Baka pwede pa isa. Sa akin po, sabi sa James, sa 4:17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginawa, nagkakasala siya. So, bilang mga lingkod ng Diyos, paalala po yun sa amin para maging panalo po tayo. Yun lamang po. Read your Bible, pray every day. Hanggang sa susunod pong pagtalakay. Palang God bless. tanghali po. Bye-bye po. Puri po sa God bless. Panginoon.